Si Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, Presidential Communications Office, PCO, makakapuso. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Good morning, Weng. Good morning, Joel. At sa lahat ng mga kababayan nating nanonood sa inyong programa. Ma'am, una sa lahat, paano tinatanggap ni Presidente ito pong development na ito? Meron pong impeachment complaint na isinampa sa kanya dyan po sa House of Representatives. Ang Pangulo naman ay gumagalang at may respeto sa konstitusyon, sa due process at saka sa proseso. Kung ano man ang isasampalaban sa kanya, ito naman ay kanyang sasagutin. At tandaan natin, hindi lang naman ito unang napabalita. Una na itong pinalutang. Pinalutang ni Congressman Erice na meron lumapit sa kanya mga supporters ng Vice Presidente para siyang mag-endorso ng complaint, impeachment complaint. So, hindi na ito bago. So, tanggap naman ng Pangulo na maaari mangyari ang mga gitong klase mga sitwasyon, lalo na nagmumula sa kumakalaban sa kanya. Ma'am, dahil nga ito'y matagal na napapabalita, ito ba'y bagay na pinaghahandaan na ng Presidente? Meaning, alam ko meron siyang legal team, di ba? Pero ito ba'y bagay na napapag-usapan niya na with the legal team? Sa ngayon, maaari ngayon, pero hindi pa po kasi nakikita yung kopya ng complaint. So wala pa pong paghahandang ginagawa ang Pangulo. Pero aware naman po siya. Siguro po pag nakatanggap na po yung mismong complaint, dapat na siya pag-aralan. Nakita niyo na po yung mga grounds noong sa mga balita, di po ba? Yung mga grounds itong impeachment complaint, ito pati yung details ng mga kaso. Anong po ang pagtasa ninyo doon sa nilalaman ng complaint, ma'am? Base doon sa reklamo na yung nakadetali ng mga reklamo laban sa Presidente? Ang nakita pa lang natin mismo yung pinaka-grounds, pero kahit na hindi mo mabasa yung pinaka-detalye mismo, makikita mo naman kung saan nanggagaling. Masasabi natin na talagang walang basihan ang nasabing impeachment complaint dahil ito naman ay nasagot na natin even before sa ating mga press briefing na ipaliwanag na natin to sa taong bayan at wala silang maaaring ebidensya laban sa Pangulo dito. So, maaari po kaagad na sana ang kapanalangin natin ay madismiss agad dito dahil nakikita po natin na wala talagang basihan. Mag-hands off po ba ang Presidente dito? Natanong ko lang yun dahil alam naman natin na malakas yung clout ng Presidente sa House of Representatives na majority doon ay kaalyado po niya politically. Hindi niya po pakikialaman yung magiging desisyon ng mga kongresista. Walang ibig sabihin magiging kamay ang Malacanang sa pagdedesisyon ng bawat mambabatas dito. At na sinabi natin na kahit sa anong pagkakataon, ang Pangulo naman po ay sumusunod sa proseso. At ang House of Representatives po ay co-equal branch ng gobyerno at kung ano po ang kanilang gagawin po dyan ay igagalang po ng Pangulo. Ang tanging lamang pong gagawin ng Pangulo dito ay patunayan sa taong bayan na ang mga ibinibintang sa kanya ay walang basihan at ang Pangulo ay kumikilos at gumagalaw at umaaksyon base lamang po sa konstitusyon at sa batas. Ito pong impeachment ay kinakailangan din daw dumaan sa Committee on Rules na pinamumunuan po ng ating majority leader, si Congressman Sandro Marcos. Ewan ko ma'am, meron bang nag-uusap naman yung mag-ama siguro at ewan ko kung napag-usapan na po nila ito, no ma'am. Paano kaya magiging trato rito considering na si Congressman Sandro Marcos ang chairman po ng Committee on Rules? Katulad ng sinabi natin, kahit sa anong sitwasyon, wala pong kaalyado, walang kamag-anak, walang kaibigan. Kung ano pong dapat na gawin ni Congressman Sandro, dapat niya pong tuparin kung anong sinasaad ng batas at kung ano ang kanyang mandato. Okay, so kahit ito'y kanyang ama, gampanan niya po ang kanyang trabaho. Yan naman din po ang gusto ng Pangulo. Kung ano ang dapat na naaayon sa batas, hindi po makikialam ang Pangulo. Gampanan po niya ang trabaho niya. Ma'am, kahapon nabanggit ninyo si Congressman, si Pusong Pinoy Party List Representative Nisay na nag-endorse nito ay isa doon sa nabanggit na kontratista. Kontratista, di po ba? May nakikita ba kayong motive behind sa likod ng kanyang pag-endorse nito? Actually, hindi sa akin ang galing yung kontratista. Noong sa ating briefing, sinabi natin ay isa sa 8 na nabanggit na contractor ng ICI. So kung may kinalaman po ang issue na ito, nasa kanya na po yan. Yun lang man po kasi ang nasa news, kaya po natin nabanggit. Ang mahalaga din po malaman ng taong bayan ay ano man ang kahinatnan ng impeachment process na ito, maging full-blown proceeding man ito, hindi maaabala ang trabaho ng gobyerno.
Opo, yan din po ang pahiwatig natin kahapon. Kahit ano pa po ang mangyari po dito, hindi po maaantala ang mga programa ng Pangulo. Tuloy-tuloy po magtatrabaho ang Pangulo kahit po yung mga ganitong klaseng issues. At asahan po nila, katulad nga po kahapon, habang ito ay sinasampa, ang Pangulo po ay talagang siksik ang schedule kahapon. Ang dami po niyang pinuntahan, nandiyan po Antique at Negros Occidental. At napakita po ng Pangulo ang mga maaari pa niyang itulong ng pamahalaan na to, maitutulong sa ating mga kababayan. Ma'am Pasensya na itatanong ko lang po ito kasi parang elephant in the room talaga ito eh. Mm. Paulit-ulit lang po nauungkat yung drug addiction issue sa presidente. Finally, ito yung naging subject ng impeachment complaint. Ito po ba ay bagay na eventually sasagutin niya kapag talaga nagkaroon ng full-blown impeachment proceeding? Nasagot niya na po ito before pa. Bago pa nagkaroon ng eleksyon. Nasagot niya na po ito at napatunayan naman po ito ng St. Luke's sa pamamagitan ng kanilang medical certificate. So, wala na pong bago po dito. So, kung ano po yung nasagutan dati ng Pangulo, yun na rin po ang kanyang sagot. Hindi na kailangan sumailalim pa ng panibagong test ng presidente kung ano yung dati na ipresenta, yun na lang din ang iharap sa Congress. And that would be Hindi it. po yan kasi, hindi po yan nasagot. Kasi Opo. kailangan sila po ang magpatunay kung ano po ang sinasabi nila ng pagbibintang at hindi po ang Pangulo at dapat magbintang dyan. Dahil napatunayan niya na po ito even before pa. Kumbaga yung burden of proof na doon sa nag-allege o nagbibintang. Tama po, Ma'am Weng. Alright. Yusek Claire, salamat sa oras. Ma'am, thank you. Thank you, Good morning ma'am. po. And Maraming good morning to salamat, you. Thank you, ma'am. Joel and Ma'am Weng. Si Undersecretary Claire Castro. Dito sa ating programa sa DZXL. Good morning po sa inyo lahat. Okay. Well, uumpisahan natin ang talakayan, partner, dito sa good news muna. Wag muna yung mga mabibigat na usapin. Una sa Malampaya gas field sa Palawan. Napakagandang balita ito na binabanggit ng Pangulo nung nakarang araw, partner. Yes, partner. Oo. So, Maganda to, partner. Imaginein mo after 30 years. Kasi ang problema dito, magkakaroon ng, kumbaga, yung madideplete diba? Itong natural gas. Pero sa new discovery na ito, makikita mo ang saya ng Pangulo. At dapat nga ito, kumbaga, maraming mga ekonomista rin nagsasabi na thank God na ito ay na-discover sa panahon ng Pangulo. Dahil tanda natin sa mga ating mga kababayan dyan. Itong Malampaya, talagang pinagpursigihan to na dapat maghanap. Yan ang utos talaga ng Pangulo. At maganda po ang nangyari dahil after 30 years, nakita po natin itong panibagong natural gas reserve ng Malampaya na na-discover sa drilling exploration na hindi ito nagawa noong mga nakaraan. Imagine mo, 30 years. Nung nakaraan nga mga administrasyon, naging issue pa yung mga corruption patungkol dito. Yun ang ayaw ng Pangulo. Oo. Magkaroon ng issue ng corruption dito, kaya yan, naging maganda ang bunga. At di ba may may lumabas pa na balita na medyo nagiging alanganin na yung supply dito sa Malampaya, di ba? Gas field, partner. Oo. So with this discovery, napakalaking tulong ito. Lalo na sa ating ekonomiya, partner. Yes, oo, napakalaking tulong ito at may nadinig nga tayong isang eksperto patungkol dito na since yung natagpuan ay malapit din sa Malampaya sites. Hindi na kakailanganin ng mga new pipes. Kumbaga, ang kailangan na lang is makadiscover ng natural gas. At na-discover nga, kaya nagpapasalamat sila na na-discover agad. Sabi mo, meron pala pero hindi na-discover for 30 years. So, pinagsumikapan talaga to sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. Pero kailan nag-umpisa yung pagdidrill dyan, partner? Ay, yun lang hindi natin na masasabi, no? Kasi ang Pangulo mismo nagpautos talaga na dapat maghanap. Diba? So, sa panahon pa lang ni Pangulong Marcos Jr., yun yung masasabi ko, sa panahon niya talaga, pinagsumikapan ito. Okay. Punta naman tayo rito sa, mainit na usapin ng impeachment. Betrayal of public trust. Yan ng partner, no? Sinasabi nga nila ang dahilan ng pagsasampa ng impeachment. Kahapon nagbigay na ng reaksyon ang Malacanang at nirerespeto, no? Dito sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos.
Pero partner, sa mga akusasyon, okay, lalo tigit sa flood control issue. Kasi idinidiin rito ang Pangulo, okay, sa flood control. Pero ang sinasabi ko nga, pero di ba ang Pangulo ang nagsiwalat, siyang una nag-umpisa rito sa usapin ng flood control at binanggit pa kung sino yung mga involved rito. Pero siyang dinidiin. Kaya nagsampa, kaya nagsampa ng impeachment. Isa yan sa mga impeachment complaint, yung sinasabing yung ginagamit daw ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para protektahan ang mga kaalyado at targetin ang kalaban sa politika. Okay? Yung usapin ang hindi pag-veto ng ilan ang program appropriations at iba pang provision sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2026. Okay? Kaya pinagsama-sama at sinasabi ang Pangulo'y lumabag sa konstitusyon at nagtaksil sa tiwala ng publiko. Maliwanag naman na lahat yan ay walang basihan. Unang-una, kinreate ang ICI dahil yaan ang panawagan ng taong bayan nun. Dapat magkaroon independent commission. At yan ay tinupad ng Pangulo. Sasabihin nila na para hindi ma-cover up ang mga kaalyado, tandaan natin, si dating Senator Bong Revilla, kasama siya sa alyansa. Nauna pa siya sa lahat ng senador na sumuko dahil sa sinasabing warrant of arrest na na-issue sa kanya. So yan palang magpapatunay na walang sinisino ang Pangulo, kaibigan, kaalyado, kamag-anak. Hindi pa nga yung mga sinasabing mga nababanggit noon na hindi kaalyado ng Pangulo, sila pa nga ang hindi pa nasasampahan ng kaso kahit matibay naman yung mga ebidensya laban sa kanila. So tingnan lang natin kung paano nila ito i-twist yung facts na ito. 'Di ba? I-twist yung facts. So alam naman natin na maaaring gawa-gawa ang mga bintang na yan at ito naman na alam ng Pangulo na ang lahat ng ginagawa niya ay naaayon sa konstitusyon at naaayon sa batas. Anong take rito ng Pangulo nung nalaman niya na may nagsampa ng impeachment at may susunod pa na magsasampa ang Makabayan Block naman? Inaasahan naman ng Pangulo yan dahil sa iningay na ito Pinalutang na ito ng Congressman Erice. Na di umano'y siya nilapitan ng mga supporters ng Vice President at magsasampa nga ng impeachment complaint. So kung nag-file sila kahapon, hindi na kinagulat dahil nga sa umuugong noon pa itong iniingay ni Congressman Erice. Oo. Pero may binabanggit si Kong Erice, yung abogada na, isa sa mga nagsampa ng impeachment, dating kaalyado ba yun ni First Lady? Mali na yon, di ba? Oo. Mali na yon. Dahil itong sinasabi niyang attorney, Andre, nagsampa ito ng disbarment laban kay Attorney Glenn Chong nung di umanong binastos ni Attorney Glenn Chong ang unang ginang dahil sasampal-sampalin daw niya. Hindi po niya nire-represent ang unang ginang dito. Hindi po nagsasampa ang unang ginang ng disbarment. Ito ay lumalabas na he filed it on his own dahil hindi maganda sa isang abogado na mambastos ng babae. So hindi po siya lawyer ni First Lady. Katulad na lang ni Attorney Matibag. Nagsampa rin naman siya laban kay Attorney Harry Roque dahil sa Polvoronic video. Pero hindi naman po niya nire-represent ang Pangulo. Kahit sino naman po tayo, pwede naman po tayo magsampa ng anumang kaso ng disbarment, no? Disbarment case laban sa isang abogado pag nakikita nating mali ang kanyang ginagawa. So wala pong katotohanan na nirepresent niya po ang unang ginang sa disbarment case. Hindi din kilala ng unang ginang yung binabanggit na abogado ni Erice, di Kong Erice. Hindi po niya abogado po. Hindi po niya abogado si Attorney Andre De Jesus. Ayun, oo. At least maliwanag kaya na Yusek, no? Alright. Okay, maiba tayo. Kaugnay naman rito sa isinampang cyber libel sa inyo, partner. Oo. So, natanggap nyo na ba yung complaint? Wala pa, partner. Hihintayin ko na lang ang summons together with the complaint. Hindi ko siya pupuntahan sa Balayan, Batangas. Let the sheriff serve it personally to me. All right.
Sige partner, marami pa sana akong tanong pero napakaiksi. Maraming salamat partner. Oo, Okay, salamat, kaysa short lang salamat. na imbitasyon pero pinagbigyan mo kami rito sa DCXL. Maraming salamat partner. Thank you. Maraming salamat partner at sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much. Palace Press Officer and PCO Undersecretary